May mga krimen na madaling husgahan. May mga taong sa unang tingin pa lang ay alam mo nang may masamang intensyon. Pero paano kung ang taong tinawag ng buong baryo na pinakamabait na anak ay siya ring aamin sa pagpatay sa sarili niyang ina? Sa loob ng 18 taon, araw-araw niyang pinakain, pinaliguan, binuhat at inalagaan ang matandang inang halos hindi na makagalaw. Habang ang iba ay natutulog ng mahimbing sa gabi, siya na may gising sa tabi ng kama ng kanyang ina. Minamasahe ang namamagang katawan nito habang umiiyak sa sakit. Kilala siya bilang ulirang anak, isang lalaking handang isakripisyo ang sariling buhay para sa pamilya. Pero isang araw, bigla na lang niyang sinabi sa mga pulis, "Ako ang pumatay sa nanay ko." Isang tahimik na pag-amin na yumanig sa buong bansa. Ano nga ba ang kayang gawin ng isang tao kapag araw-araw niyang nakikita ang mahal niya sa buhay na unti-unting nauubos sa sakit? Hanggang saan na hangganan ng pagmamahal at kailan nagiging kasalanan ang isang desisyong ginawa dahil sa awa? Ito ang kwento ng isang anak na tinawag na mamatay tao ng batas, pero para sa iba, isa lamang siyang lalaking matagal ng wasak bago pa man mangyari ang krimen. Ang kwentong ito ay nangyari noong May 16, 2011 sa Panyo, Guangzhou. Isang lalaking nagangalang si Ding Minjian na nagtatrabaho sa isang pabrika ng sapatos ang tahimik na lumapit sa assistant manager ng kailang kumpanya. Halatang mabigat ang kanyang loob at parang lutang ang isip nito habang mahina niyang hinihiling na tulungan siya makipag-ugnayan sa punerarya. Sinabi niya na pumanaw ang kanyang matandang ina sa inuupahan nilang bahay at nais niya nga itong agad na maipakremate. Pero nang marinig iyon ng punerarya, sinabi nilang hindi basta maaaring kunin ang bangkay dahil hindi ito namatay sa ospital. Ayon nga sa kailang patakaran, kailangan munang magsagawa ng investigasyon ang pulisya at magbigay ng opisyal na death certificate bago payagang makremate ang katawan. Dahil dito, napilitan si Ding Minjian na tumawag sa pulis. Kalma lang ang kanyang boses habang sinasabing pumanaw na ang kanyang ina at kailangan niya ng mga opisyal dokumento. Hindi naman nagtagal at agad naman dumating ang pulisya kasama ang forensic team sa maliit na inuupahang bahay ng mag-ina. Pero pagpasok pa lang nila sa loob, may kakaiba na silang napansin. Hindi iyon mukhang ordinaryong pagkamatay dahil sa sakit. Habang masusing ang sinusuri ng forensic expert ang katawan ng matanda at ang paligid ng bahay, mabilis nilang napansin ang ilang kahina-hinalang detalye. Lumalabas na hindi natural ang ikinamatay ng babae. At sa buong bahay, iisang tao lang ang naroon, si Ding Minjian. Siya rin ang huling taong kasama ng kanyang ina bago ito namatay. Dahil nga sa mga ebidensya at kahina-hinalang sitwasyon, agad siyang dinala sa presinto para tanungin. Nang kinapanayam naman siya ng pulisya, hindi na nga siya nagtangkang magsinungaling. Matapos ng ilang sandaling katahimikan, direkta niyang inamin ang nakakagulat na katotohanan at sinabi ang mga katagang, "Ako mismo ang naglason sa aking ina." Napatigil at halos mapatulala ang mga pulis sa nakarinig sa kanyang sinabi. Paano nga ba nagawang patayin ng isang lalaking kilala bilang mabuting anak ang sarili niyang ina? May galit ba siyang kinimkim? May matagal na bang sama ng loob o mas malalim pang dahilan sa likod ng lahat? Hindi nagtagal, unti-unting ang ikinuwento ni Ding Minjian ang buong katotohanan at ang 18 taong hirap na pinagdaanan nila mag-ina. Lumaki si Ding sa isang mahirap na pamilya na magsasaka sa Langzong. Isang henerasyon na magsasaka ang kailang pamilya at halos buong buhay nga nila ay nakadepende lang sa ani para mabuhay. Tahimik at matiisin siyang tao. 4 silang magkakapatid. May 2 siyang ate at isang nakakabatang kapatid na lalaki. At siya ang pangatlong ngunit nagsilbing panganay sa kailang pamilya. Dahil sobrang hirap nga nila, hindi kayang pag-aralin ng kanyang mga magulang ang lahat ng kailang anak, kaya't maaga nga silang tumigil sa pag-aaral para tumulong sa bukid. Bata pa lang si Deng, pero sanay na agad ito sa hirap ng buhay. Siya ang kusang gumagawa ng mga gawaing bahay, nag-aalaga sa mga nakakabatang kapatid at tumutulong sa mga magulang. Mabait, masipag at sobrang maalaga siya, kaya't siya rin ang paboritong anak ng kanyang ina.
Pagtungtong niya sa tamang edad, ipinakilala siya ng mga kapitbahay sa isang babaeng taga-kabilang baryo na nagngangalang si Wasuyin. Nagkasundo agad ang dalawa at nauwi nga ito sa isang kasalan. Para sa isang simpleng pamilyang tulad nila, napakalaking okasyon ito. Abala ang buong pamilya sa paghahanda at puno sila ng pag-asa para sa bagong yugto ng buhay ni Deng. Pero walang nakakaalam na sa araw mismo ng kanyang kasal, magsisimula pala ang pinakamabigat na pagsubok ng kanyang buhay. Habang abala ang lahat sa selebrasyon, bigla na lang bumagsak ang kanyang inang si Lisulan. Dahil sa sobrang pagod sa paghahanda ng kasal, inatake siya ng stroke at nawala ng malay. Nagkagulo ang pamilya at dali-dali ngang isinugod siya sa ospital. Nailigtas man ang kanyang buhay, hindi na siya tuluyang gumaling. Mula nga noon naparalisa ang kalahati ng kanyang katawan at hindi na siya muling nakalakad ng maayos. Ang dating masiglang ina ay napilitang mamuhay na nakahiga at umaasa na lamang ito sa pag-aalaga ng iba. At doon na nga nagsimula ang 18 taong bangungot ng kailang pamilya, 18 taon ng sakit, hirap at walang katapusang pagdurusa. Mula nang ma-stroke at maparilisa si Lisulan, tuloy-tuloy na ang kanyang gamutan. Umabot ng mahigit 500 yuan bawat buwan o 4,500 pesos ang gastos nila sa mga gamot. Para sa isang pamilyang hirap na nga sa pera, lalo pa silang nalubog sa problema dahil sa mga gastusing iyon. Hirap na nga silang mabuhay araw-araw. Nung panahong iyon, may sarili ng pamilya ang dalawang ate ni Deng at kailangan ding ang buhayin ang kailang mga anak. Ang nakababatang kapatid naman niya ay bata pa at wala pa ring sariling trabaho. Kaya't ayon nga sa nakasanayang tradisyon sa probinsya, si Deng bilang panganay na lalaki ang kusang umako sa lahat ng responsibilidad sa pag-aalaga sa kanyang inang may sakit. Simula noon, halos umikot na lang ang buong buhay niya sa pag-aalaga rito. Siya ang naglalaba, nagluluto, nagpapakain, nagpapainom ng gamot, nagpapaligo, nagmamasahi at bumubuhat sa ina tuwing magbabanyo ito. Araw-araw niya nga itong ginagawa sa loob ng maraming taon ng walang reklamo. Dahil dito, nakilala siya sa kailang baryo bilang isang tunay na ulirang anak. Noong una, halos buong katawan ng kanyang ina ay hindi makagalaw. Pero matapos ang matagal na gamutan at therapy, bahagyang gumaling ang kalahati ng katawan nito. Kahit paano ay nakakagalaw na si Lisulan gamit ang tungkod at itinuring iyon ng pamilya bilang maliit na pag-asa sa gitna ng kailang matinding problema. Para naman matustusan ang gastusin sa kailang bahay, gamot ng biyanan at pagpapaaral ng anak, napilitan ang asawa ni Deng na si Wayushin na magtrabaho sa Guangzhou sa isang pabrika. Habang nasa malayong lugar nga ang kanyang asawa, naiwan si Deng sa probinsya para magsaka, mag-alaga ng kanyang inang may sakit at magpalaki sa kailang anak. Pero bago pa man magkasakit si Lisulan, kilala na siya bilang istrikto at dominante sa kailang bahay. Gusto niya ngang nasusunod palagi ang kanyang gusto at kapag hindi siya nasiyahan, mabilis siyang magalit at minsan ay nananakit pa. Kahit nga ang asawa niya ay halos hindi makasagot sa kanya. Nang siya nga ay magkasakit, mas naging mainitin ang kanyang ulo at mahirap na nga itong pakisamahan. Kalaunan, nagkaroon pa nga siya ng malalang rayuma na naging dahilan ng matinding pananakit at pamamaga ng kanyang mga kasukasuan. Unti-unti ring na-deform ang kanyang mga daliri sa paa at madalas nga siyang pulikatin tuwing gabi dahil sa kakulangan sa kalsyum. Sa sobrang sakit at hirap sa pagkilos, lalo nga siyang naging malungkutin at palaaway. Dahil dito, unti-unti ring lumayo ang loob ng kanyang mga anak na babae at bihira na nga lang silang umuwi para bumisita. Pati nga ang bunsong anak na lalaki ng pamilya ay naapektuhan din. Dahil sa madalas na away sa bahay at hirap pakisamahan ng kanyang ina, nauwi nga sa hiwalayan ang kanyang unang asawa at kalaunan nga ay napilitan rin siyang lumipat at manirahan sa pamilya ng kanyang bagong asawa. Habang tumatagal, unti-unti ngang nagkawatak-watak ang kailang pamilya. Habang nakikita nga ni Lisulan na isa-isa nang lumalayo ang kanyang mga anak at nasisira na ang kanyang pamilya, lalo siyang nalugmok sa desisyon. Madalas niya ngang sabihin sa mga kapitbahay at kamag-anak na pagod na nga siyang mabuhay. Pakiramdam niya ay pabigat na lamang siya sa kanyang mga anak at gusto niya na nga matapos ang lahat. Ilang beses niya nga ring sinabi na mas mabuti pa na mamatay na lamang siya kaysa patuloy na maghirap. Noon pa man habang buhay pa ang asawa niya, paulit-ulit niya na ngang pinapabili ito ng lason para wakasan na ang kanyang buhay.
Pero matigas ngang tumatanggi ang kanyang asawa. Minsan, dahil sa sobrang galit, hinampas niya nga ito ng kahoy. Dahil alam ng pamilya na seryoso siya sa balak niyang pagpapamatay, itinago nga nila ang lahat ng pesticide at nakiusap pa sila sa mga tindahan sa kailang baryo na huwag siyang bentahan ng lason. Pero hindi pa rin natapos ang pagsubok ng kailang pamilya. Noong mga unang taon ng 2000, bigla namang nagkasakit na malubha ang asawa ni Deng at kinailangan nga nitong operahan. Naubos ang kailang ipon at nalubog sila sa utang. Kasabay rin ito, lumaki na rin ang kailang anak kaya't mas dumadami na nga ang gastusin sa paaralan at pang-araw-araw nilang buhay. Hindi na sapat ang maliit na kinikita ng kanyang asawa para sa gamot ng ina, pagpapaaral ng anak at gastusin sa bahay. Dahil dito, wala nang ibang pagpipilian si Deng kundi iwan muna ang kanyang ina at pumunta sa Guangzhou para magtrabaho kasama ng asawa. Mabigat man sa loob niya, kailangan niyang kumita para mabuhay ang pamilya. Simula noon, ang matandang ama naman niya ang naiwan para mag-alaga sa kanyang ina. Habang nagtatrabaho sa malayong lugar, sobrang nagtitipid si Deng para lang makapagpadala ng pera buwan-buwan. Halos 500 yuan o 4,500 lang ang kaya niya ipadala para sa gastusin ng kanyang ama, inang may sakit at anak na naiwan sa probinsya. Sa hirap ng buhay, pilit niya ngang itinatawid ang bawat araw. Akala nila ay kahit paano ay makakaraos na sila. Pero muli na naman dumating ang pinakamabigat na dagok sa kailang pamilya. Nung pagsapit ng 2010, namatay ang ama ni Deng dahil sa sakit. Naiwan na lang ngang mag-isa ang kanyang inang matagal ng paralisado at hindi kayang alagaan ang sarili. Agad niya namang kinausap ang kanyang dalawang ate at pati na rin ang nakababatang kapatid na lalaki na may sarili ng pamilya. Nakiusap siya na kahit siya na nga ang magbigay ng buwanang gastusin, tumulong lamang silang mag-alaga sa kailang ina at magpalitan sa pagbabantay rito. Pero naging malamig at masakit ang naging katotohanan. Isa-isa nga silang tumanggi. Wala nang maraming paliwanag, malinaw na pare-pareho nga silang may sariling problemang pinapasan at wala nang kakayahang akuin pa ang mabigat na responsibilidad. Marahil para sa ibang tao, madali nga silang tawaging walang utang na loob o walang malasakit. Pero hindi ganon ang naging tingin ni Deng. Hindi siya nagalit at wala nga siyang isinumbat kahit isang salita. Tahimik lamang niyang sinabi na naiintindihan niya ang sitwasyon ng kanyang mga kapatid dahil may mga sarili na nga silang pamilya na kailangang buhayin. Meron mang simpleng home for the aged ang kanilang bayan, hindi naman sila tumatanggap ng mga matandang lubos ng baldado at hindi kayang alagaan ang sarili. Bukod pa nga roon, sa tradisyonal na pananaw sa probinsya, nakakahiya raw kapag ipinasok sa home for the aged ang kanilang sariling magulang kahit may mga anak pa nga itong buhay. Pero kung uuwi naman si Deng sa probinsya para personal na alagaan ng kailang ina, mawawala naman ang tanging pinagkukunan nila ng pera. Wala na nga silang mapambabayad pa sa gamot, pagkain at pag-aaral ng kanyang anak. Para siyang naipit sa dalawang mahirap na pagpipilian, iiwan ang ina o hayaang maghirap ang buong pamilya. Parehong wala ngang magandang kahihinatnan. Sa huli, matapos ngang mailibing ang kanyang ama, gumawa nga siya ng mabigat na desisyon. Dinala niya ang halos 70 taong gulang na inang papunta sa Guangzhou para siya mismo ang mag-alaga rito habang nagtatrabaho. Noong May 2010, sumakay silang mag-ina sa malayuang bus. Mahigit 40 oras silang bumiyahe at tinahak ang halos 1,700 kilometers mula sa katahimikan ng baryo ng Sichuan hanggang sa mataong lungsod ng Guangzhou. Umaasa si Deng na baka kapag kasama niya na ang ina at nasa ibang lugar na ito, kahit paano ay bumuti ang kalagayan niya. Pero kabaligtaran ang nangyari. Hindi kinaya na matanda ang mainit na klima sa Guangzhou. Sanay nga siya sa malamig na hangin sa probinsya kaya't lalo lamang humina ang kanyang katawan. Sa maliit nilang inuupahang kwarto, halos doon na lamang nga umiikot ang buong buhay ni Li Shulan. Lahat ng pangangailangan nito, pagkain, pagpapaligo, pagsusuklay, paglalaba, paggupit ng kuko, ay si Deng lahat ang gumagawa. Napansin nga ito ng kanyang mga katrabaho sa pabrika ng sapatos. Lalo nila siyang hinangaan dahil hindi siya tulad ng ibang manggagawa na nakikipag-inuman o nagsusugal pagkatapos ng kailang trabaho. Si Deng pagkatapos sa kanyang trabaho, agad na nga itong umuuwi para asikasuhin ang kanyang ina. Madalas ding sumpungin na matinding pananakit ang matanda.
Bigla-bigla na lang naninigas ang kanyang katawan at hindi nga siya makatulog sa gabi dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Sa tuwing mangyayari nga iyon, kahit pagod agad na bumabangon si Deng para imasahe ang kanyang ina at kahit papaano ay maibsan ang sakit nito. Gabi-gabi niya itong ginagawa ng walang reklamo, pero bukod sa sakit ng kanyang katawan, mas mabigat ang dinadala ng matanda sa kanyang puso. Wala nga siyang kakilala sa Guangzhou. Hindi siya marunong magsalita ng Cantonese kaya't hindi siya makausap ng mga tao sa kailang paligid. Dahil hirap nga siyang kumilos, hindi rin siya makalabas ng bahay. Araw-araw nga siya nakakulong sa maliit na kwarto habang pinapanood ang kanyang anak at manugang na pagod sa overtime sa pabrika. Dahil dito, lalo siyang nakaramdam ng konsensya. Minsan, kapag wala nga sa bahay ang kanyang anak, dahan-dahan siyang lumalabas gamit ang tungkod para mamulot ng mga bote sa gilid ng kalsada. Iniipon niya ang lahat ng iyon para kahit papaano ay makatulong ito sa gastusin ng kailang pamilya. Nakakaawang isipin ng isang dating matapang at matatag na babae ay humantong sa ganong kalagayan sa kanyang pagtanda, punong-puno ng hiya at pakiramdam na pabigat siya sa sarili niyang pamilya. Sa kabila ng lahat, dahil sa walang sawang pag-aalaga nga ni Ding Minjan, medyo bumuti rin nga ng kaunti ang kalagayan ng kanyang ina. Nakakalakad na nga ito na mabagal gamit ang kanyang tungkod. Sa maikling panahon na iyon, parang kahit papaano ay nagkaroon ng kunting saya at pag-asa ang kailang buhay. Umabot pa nga sa punto na inibitahan pa ni Deng ang ilan sa mga kamag-anak na nagtatrabaho sa Guangzhou para sabay-sabay nilang ipagdiwang ang 73 kaarawan ng kanyang ina at mapasaya lamang ito kahit papaano. Pero gaya ng dati, hindi rin nagtagal ang munting kasiyahan na iyon. Noong May 2011, 2 beses na naaksidenteng nadapa si Li Shulan sa loob ng kailang bahay. Dahil mahina na talaga ang kanyang katawan, malaki ang naging epekto nito sa kanyang kalusugan. Mula noon, tuluyan na nga siyang hindi makatayo at hindi na muling nakalakad pa. Halos buong katawan niya ay sumasakit araw-araw. Nagsabay-sabay ang dati niya pang mga sakit at bagong mga pinsala mula sa pagkakadapa. Matapos ang halos 18 taong pagdurusa, rayuma, pagkaparalisa at pamumuhay ng malungkot sa banyagang lugar, tuluyan na ngang nawala na pag-asa si Li Shulan na mabuhay pa. Paulit-ulit na nga siyang umiiyak habang nakikiusap sa kanyang anak na si Deng na bilhan na siya ng lason para matapos na raw ang lahat ng sakit ng kanyang nararamdaman. Sa una, matigas na tumatanggi si Deng. Ayaw niya ngang gumawa ng bagay na labag sa konsensya at bilang anak. Sa tuwing nagmamakaawa ang kanyang ina, bumibili na lang siya ng pagkain, inumin at merienda para aliwin ito at subukang baguhin ang isip. Umaasa siyang baka mawala rin ang kagustuhan nitong mamatay. Pero pagod na nga ang matanda, hindi lang sa sakit ng kanyang katawan, kundi pati na rin sa bigat ng buhay. At sa puntong iyon, tila wala ng kahit anong salita o pag-aalaga ang kaya magbalik ng kagustuhan niyang mabuhay pa. Dumating ang May 16, 2011, isang araw bago ang Mother's Day. Gaya na nakasanayan, maagang gumising si Deng para asikasuhin ang kanyang ina. Pinakain niya ito ng lugaw, inayos ang higaan at naghanda na para pumasok sa trabaho. Pero bigla siyang pinigilan ng kanyang ina. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang kamay at ayaw siyang paalisin. Pilit nitong hinihiling na manatili siya sa bahay at samahan siya sa buong araw. Nang makita ni Deng ang pagod, lungkot at desperasyon sa mukha ng kanyang ina, hindi niya nga kinaya pang umalis. Mabigat man sa kanyang loob, nagpaalam nga siya sa kanyang trabaho at nagdesisyon siyang manatili na lang sa bahay kasama ang kanyang ina buong araw. Habang magkasama nga sila, paulit-ulit namang umiiyak at nagmamakaawa si Li Shulan sa kanyang anak. Nakikiusap nga itong muli na bilhan na siya ng lason para matapos na raw ang kanyang paghihirap. Gusto na nga raw niya makalaya sa halos 18 taong sakit at pagdurusa. Sa mga oras ngang iyon, parang unti-unting nadurog ang puso ni Deng. Sa harap niya ay ang kanyang inang matagal niya nang inaalagaan, isang taong halos buong buhay niya nga ay inilalayan niya para alagaan. Nakita niya kung paanong araw-araw pinahihirapan ng sakit ang kanyang ina, kung paano ito unti-unting nawawala ng pag-asang mabuhay, at kung paano itong desperadong humihingi sa kanya ng tulong para wakasan ang lahat. Sa isang banda, alam niyang mali iyon laban sa batas at konsensya bilang anak. Pero sa kabilang banda, hindi niya na rin matiis ang paghihirap ng kanyang ina. Matapos ang matagal na pag-iisip at emosyonal na pagdurusa,
Bumigay rin siya sa paulit-ulit na pakiusap ng kanyang ina. Gamit ang kanyang bisikleta, nagtungo siya sa isang tindahan ng agricultural supplies na halos 3 kilometro ang layo mula sa kailang inuupahang bahay. Pagdating niya doon, tinanong niya ang tindera kung anong pesticide ang pinakamalakas at pinakamabilis na makapatay ng peste. Dahil akala ng tindera ay para iyon sa bukid, nagrekomenda ito ng 2 klase ng matapang na pesticide at sinabi pang mas magiging malakas ang epekto kapag pinaghalo ang dalawa. Hindi na nagdalawang isip pa si Deng. Bumili nga siya ng 2 bote ng pesticide sa halagang 29 yuan or 262 pesos. Pagkarating niya sa kanilang bahay, muli nga siyang minadali ng kanyang ina. Dahil dito, pinaghalo niya ang 2 lason ayon sa sinabi ng tindera at iniabot iyon sa kanyang ina. Wala ngang pag-aalinlangan na ininom agad ni Li Shulan ang lason. Pagkatapos nito, dahan-dahan nga siyang humiga at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, tuluyan na nga ito nawala ng buhay. Matapos na matiyak na hindi na humihinga ang kanyang ina, itinapon ni Deng ang mga bote ng pesticide sa basurahan sa labas. Pilit niyang kinakaya ang matinding sakit at lungkot habang inaayos ang kailangang gawin pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina. Pagkatapos nito, sa kanya kinausap ang kanyang manager para humingi ng tulong upang makipag-ugnayan sa punerarya at saka tumawag sa pulis para i-report na namatay ng natural ang kanyang ina. Pero hindi niya inaasahan na dahil hindi sa ospital namatay ang matanda, obligado ang mga pulis na magsagawa ng investigasyon at dahil doon, unti-unti ngang lumabas ang buong katotohanan. Hindi nagtagal, inaresto si Ding Minjan dahil sa kasong intentional homicide o sinadyang pagpatay. Noong December 26, 2011, formal siyang sinampahan ng kaso ng prosekusyon sa Guangzhou. Sa mata ng batas, malinaw na pasok sa kasong pagpatay ang kanyang ginawa dahil siya mismo ang bumili ng lason. Naghanda nito at hinayaang inumin ito ng kanyang ina hanggang sa mamatay ito. Sa normal na sitwasyon, mabigat na parusa ang dapat niyang harapin. Pero habang dinidinig ng korte ang buong kaso, mas lalong lumalim ang pag-unawa nila sa pinagdaanan ni Ding Minjan. Isinaalang-alang ng hukom ang 18 taon niyang walang sawang pag-aalaga sa kanyang ina, ang matinding kahirapan ng kanilang pamilya, ang walang tigil na pagdurusa ng matanda, at ang paulit-ulit itong paghingi na wakasan na ang sarili niyang buhay. Ayon sa korte, bagamat lumabag si Deng sa batas, iba raw ang kasong ito sa karaniwang pagpatay dahil sa galit, pera o paghihiganti. Sa loob nga ng 18 taon, hindi niya iniwan kailanman ang kanyang ina at ginawa niya nga ang lahat para maalagaan lamang ito. Hindi rin maikakaila na matindi rin ang kanyang dinanas na emosyonal at pinansyal na paghihirap. Dahil dito, isinama ng korte sa kanilang desisyon ang mahabang panahon ng pagiging mabuti niyang anak, ang mababang posibilidad na makagawa siyang muli ng krimen at maging ang pakiusap ng mga kapitbahay at kamag-anak na maawa sa kanya. Sa huli, hinatulan si Ding Minjan ng 3 taong pagkakakulong na may suspended sentence. Kaya hindi nga siya agad ipinakulong tulad ng normal na murder cases. Nang basahin ang desisyon ng korte, hindi na siya umapila pa. Tahimik niya ngang tinanggap ang kanyang kapalaran. Natapos man ang kaso sa mata ng batas, naiwan naman sa puso ng maraming tao ang isang tanong na hanggang ngayon ay mahirap sagutin. Ano nga ba ang tama kapag ang mahal mo sa buhay ay matagal nang naghihirap at araw-araw nang humihiling na matapos na ang kanyang sakit? Sa batas, malinaw na bawal nga kitilin ang buhay ng kahit sino. Pero sa mata ng maraming tao, mahirap din agad husgahan ang isang lalaking halos buong buhay niya ay inalay niya para sa kanyang ina. Sa loob nga ng 18 taon, tiniis lahat ni Ding Minjan ang hirap, pagod, kahirapan at emosyonal na sakit habang mag-isang inaalagaan ng kanyang ina na may malubhang karamdaman. Habang ang iba ay unti-unting ang lumalayo, siya ay nanatili hanggang sa huling sandali. Dahil dito, naging napakalaking usapin ang kaso niya sa buong China. Maraming tao ang nagtalo sa online at sa telebisyon tungkol sa naging hatol sa kanya. Para sa iba, tama lang na makasuhan siya dahil malinaw na may namatay at bawal pa rin ang pagkitil ng buhay kahit ano pa man ang kanyang dahilan. Pero para naman sa iba, hindi raw siya simpleng mamamatay tao, kundi isang anak na matagal nang durog sa hirap ng buhay at sakit na araw-araw niyang nasaksihan. Dahil nga sa kasong ito,
Muling naging sentro ng debate ang usapin tungkol sa mercy killing. Marami nga ang nagtanong kung dapat bang magkaroon ng karapatan ang isang taong matagal nang naghihirap na piliin na lamang wakasan ang sarili niyang buhay. Kasabay nito, marami ring natakot na baka abusuhin ito kapag pinayagan ng batas, lalo na sa mahihirap na pamilya na walang sapat na pera para sa gamutan at pag-aalaga. Ang kasong ito ay hindi lamang simpleng kwento ng isang anak na pumatay ng sarili niyang ina. Isa rin itong malungkot na paalala kung gaano kahirap ang sitwasyon ng maraming mahihirap na pamilya na walang ang sapat na suporta para sa matatanda at may malubhang sakit. Maraming tao ang araw-araw na lumalaban sa matinding karamdaman, pero walang sapat na pera, walang maayos na gamutan at walang taong kayang mag-alaga sa kanila habang tumatagal. Malungkot ang naging buhay ni Lee Shulan. Halos kalahati ng kanyang buhay ay ginugol niya sa sakit at pagdurusa. Pero sa kabila nito, maswerte pa rin siya sa isang bagay. Nagkaroon siya ng anak na hindi siya iniwan sa loob ng 18 taon. At si Deng naman, matapos gugulin ang halos buong buhay niya sa pag-aalaga sa kanyang ina, siya pa ang naiwan na may mabigat na kasalanan at habang buhay na marka sa kanyang pangalan. Hanggang ngayon, hati pa rin nga ang opinyon ng mga tao tungkol sa kanyang ginawa. Minsan, may mga trahedyang walang tunay na nanalo. May mga sugat na kahit tapos na ang kaso habang buhay ng dala ng mga taong naiwan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Deng, ano ang gagawin mo? Maraming salamat po sa patuloy na panunood ng aking mga kwento. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ko sa gabing ito, pwede niyo po ba ako bigyan ng like at mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel para lagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento. Mag-share na rin po kayo ng inyong opinion patungkol sa kwento sa comment section. Malaking tulong po ito sa aking Malita channel. Ako po si Denise at see you in my next video. God bless you everyone.